Ngayon, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa mga variety ng wika. Alam mo ba na ang mga wika ay mayroong iba't ibang variety? Oo, tama na iyong narinig. Ang isa sa mga ito ay tinatawag na dialect. Ang dialect ay ating may kukumpara bilang isang ginagamit sa mga partikular na lalawigan kagaya ng mga Tagalog na kamusta ka na at ang mga Batanggenyo na kamusta ka na ay totoo ang mga halimbawa. Alam mo ba, may ikukwento ako sa'yo. Ano yun? Halika, nandun muna tayo. Alam mo ba, masayang-masaya ako ngayon kasi nakauwi na yung tatay ko galing ibang bansa. Talaga? Oo, kaibigan. At saka sobrang dami niyang dala. Meron siyang dala na chocolate, may mga laruan, at iba't ibang uri ng mga damit. Naku, alam kong napakasaya mo ngayon. Sobrang talaga, kaibigan, kasi na-miss ko talaga ng sobrang tatay ko. Ikaw, kamusta naman kayo? Ito, mabuti naman kami. Ganun ba? Ay, naku, may kailangan ko pala akong gawin. Mauna na ako, kaibigan, ha? Kaya akong makita ka ulit. Mag-iingat ka. Yan! Nakita niyo na ang mga halimbawa ng dialect. Sa unang video, makikita ang dalawang magkaibigan na nakatagalog. Ang kanilang pinag-uusapan ay ang pagkikita at pagsasama-sama nilang dalawa kung saan ang isa ay nagsabi na nakita na niyang muli ang kaniyang tatay na nag-uwi mula sa ibang bansa. Habang sa kabilang video naman, makikita ang pag-uusap ng dalawang aklanan na magkaibigan na patungkol sa kanyang nanay na hiniwalayan di umano ng kaniyang asawa. At diyan nagtatapos ang ating dialect na halimbawa. Maraming salamat. Hintayin ang pagbabalik. Hi! Ayan! Sige ka mato! Sige ka lang panaw! Ano nga niya ako, Blit? Pwede magulot? Haman kasi, haman mamay, sige lang matangis yun. Kagay ka. Naalin to, hay? Sige, ako nga ikatangis. Haman ay inaiwan nga nilang nyaki. Pero ang nyaki pa nyain. Haman ay yaman na nun. Ay, naku. Ay, magpungan ko sa... Binayaan ko na. Yeah, sabi ko, ang tangis kami dyan, ma. Agto ako, bitch. Sabi na, oo, sige. Tumun. Mas buti mo nga ni Ron. Buti nga ni. Kaya inis mo na ang tangis si mama. Sige, napatangis po. Ayan, natuklasan nyo na ang iba't ibang klase ng dialect. Sumunod naman tayo ngayon sa idiolect. Ano nga ba ang idiolect? Ang idiolect ay siyang pamamaraan o estilo ng pagsasalita ng isang tao. Mayroon itong katangi-tanging pamamaraan ng pagsasalita at mayroong punto at mayroong diksyon. Kagaya na lamang ng pagsasalita ng newscaster na si Mike Enriquez na kung saan nakilala siya sa pagsasalita niya bilang excuse me po. Kagaya na lang din ni Rupa May na go, go, go! At iba pang mga artista o kilalang sikat na celebrities na nagsasalita ng iba't ibang idiolect at mayroon silang punto sa pagsasalita kung saan nakikilala natin sila sa salitang iyon at nababasihan natin ang mga salita nila base sa kanilang interaction sa bawat tao. Sunod naman natin ang sociolect. Ano nga ba ang sociolect? Ang sociolect ay isang variety ng wika na may kinalaman sa katayuan ng isang tao sa lipunan. Ito ay depende sa kanyang profesyon, sa kanyang estado, sa kasarian, at sa katayuan sa buhay. Ang halimbawa nito ay ang gaylinggo. Ano nga ba ang gaylinggo? Ang gaylinggo ay ang pagsasalita ng mga beki o ng mga bading sa ating lipunan. Gaya na lamang ng Hi! Wapakels! O kaya ng Gora Bells! Yan ang gaylinggo. Isunod naman natin ang konyo o ang coniotics. Ito ay ang mga salita na pinaghahalong Ingles at Tagalog. Kagaya na lamang ng where na you? Here na me. O kaya naman ng why is it so hot naman dito? O kaya naman ng oh my God, you're so marumi. Maligo ka na nga. Ganyan ang konyo. Isunod naman natin ang jejemon. Ang jejemon ay mga salita na ginagamit karaniwan sa pagtitext o sa paggamit ng mga social media. Kagaya na lamang ng I miss you na pinapalitan ng mga letra ng text o kaya ng single. Isunod naman natin ang jargon, ang pinakahuli at pang-apat na lahat. Ang jargon ay ang tumutukoy sa isang tao. Kagaya na lamang ng kapag ang alam mo sa doktor ay mayroon silang
Isunod naman natin ang ponyo o ang ponyotics. Ito ay ang mga salita na pinaghahalong Ingles at Tagalog. Kagaya na lamang ng where na you, here na me. O kaya naman ng why is it so hot naman dito? O kaya naman ng oh my God, you're so marumi, maligo ka na nga. Ganyan ang ponyo. Isunod naman natin ang jejemon. Ang jejemon ay mga salita na ginagamit karaniwan sa pagte-text o sa paggamit ng mga social media. Kagaya na lamang ng I miss you na pinapalitan ng mga letra ng T o kaya ng simbolo para makaiksi ang mga salita. Isunod naman natin ang jargon, ang pinakahuli at pangkakalilahan. Ang jargon ay ang tumutukoy sa isang tao. Kagaya na lamang ng halimbawa naman ito ang isang karpintero. Kapag nakakita ka ng isang tao na may hawak na martilyo, lagare, medida at kung ano-ano pa, ay malalaman mo na siya ay isang karpintero dahil sa mga hawak niya. Kagaya ng mangingisda, na kapag nakita mo siyang nakasakay sa bangka at nagsisinsay o nag-aayos ng mga lambat, ay malalaman mo na siya ay isang mangingisda. At dyan nagtatapos ang ating sociolect.